Pagkatapos ng baha, ay dumami na uli ang mga tao sa pamagitan ng lahi ni Noah. Ang mga tao ay nagkakaisa at unti-unti na namang silang nakakalimot sa Diyos. Sinabi nila na gagawa sila ng tore na aabot sa langit. Ngunit ayaw ng Diyos, kaya sabi ni Yahweh, guluhin natin ang kanilang mga salita. Kaya hindi na nila natapos ang tore dahil hindi na sila nagkakaintindihan. Lumipas sa mga taon, ipinanganak si Abraham mula sa lahi ni Shem. Tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi, "Umalis ka dyan sa bayang iyong amang si Tera at pumunta ka sa bayang ituturo ko, ang bayang Kanaan. Paparamihin ko ang iyong anak at apo, gagamitin ng isang bansa. Pagpapalain kita at magiging dakila ang iyong pangalan. Ikaw ang magiging mapagpala sa iba at sa lahat ng bansa." Pagkaaraan uli ng mahabang panahon, kinausap ni Yahweh si Abraham at sabi ng Panginoon, "Bibigyan kita ng malaking gantimpala." Sabi naman ni Abraham, "Aanuhin ko pa naman po ang gantimpala kung wala naman po akong anak?" Sabi ng Panginoon sa kanya, "Ikaw ay magkakaanak at ang iyong lahi ay dadami katulad ng bituin at buhangin na nasa dalampasigan." At naniniwala si Abraham sa sinabi ng Panginoon. Lumipas ang panahon ay naiinip na si Sarai na asawa ni Abraham sa pangako ng Panginoon na sa kanila magsisimula ang malaking bansa. Kaya't naisipan ni Sarai na ibigay na ang kanyang alipin na si Hagar upang magkaroon na ng anak kay Abraham. Pumayag naman si Abraham. Nang magkaanak na nga si Hagar, ay pinagmalupitan naman ito ni Sarai dahil naiinsulto siya sa hindi pagkakaroon ng anak at ayaw ng Panginoon iyon dahil dapat kay Sarai magsisimula ang lahi. Lumipas ang panahon, muling nagpakita ang anghel ng Panginoon at ang sabi ngayon na ang katuparan ng aking pangako. Magbubuntis si Sarai at manganganak na isang lalaki at papangalanan mo siya na Isaac. At mula ngayon ay hindi na Abram ang iyong pangalan, magiging Abraham. Dahil sa iyo magmumula ang malaking bansa at si Sarai ay magiging Sara, sapagkat siya ang magiging ina ng malaking bansa. Nang marinig ni Abraham at Sara iyon, ay natawa sila sa isip sapagkat si Abraham ay 100 taong gulang na at halos 70 taon na si Sara at baog pa na imposible magkaroon pa sila ng anak. "Bakit ka natatawa, Abraham?" sabi ng anghel. "Walang imposible sa Diyos. Pag sinabi niya, tutuparin niya." "Sa pagbabalik ko sa susunod na taon," sabi ng anghel, "ay ipapanganak na si Isaac at nagdadalang taon na nga si Sara at ipinanganak na si Isaac." Ang pagkapanganak ni Isaac ang simula ng katuparan at pangako ng Panginoon.